Okay. So, Hello, hello. Good morning. good morning. Meron tayong biglaang pagbabago sa ating mga pag-uusapan because grabe nangyayari ngayon. After na medyo okay-okay na, no? Ang ating Senado ngayon, back to work na. Meron Yes, namang meron mga mga bago. pangyayari, correct. Like, we all know that recently merong shooting na nangyari sa isang public school sa Tacloban. And Mhm. prior to that pala, kasi yung ate ko taga Cavite. So pinag-uusapan namin yun kasi may mga anak kami nagsuschool na. Sabi niya recently din, may stabbing incident din doon sa isang private school naman sa Cavite. And Hmm. it's a Oo, nakita ko yun, eh, parang may video sa loob ng classroom. yes, and nakita mo babae, 9-year-old, nine year Mm. old na babae. So grabe no. So that will that will be our topic for this episode right now. So Mhm. why all of this are happening sa ating mga kabataan ngayon? Bakit sa school siya nangyayari? Kasi very rampant siya kuya no sa ibang bansa. Yes. Yung mga school Oo. shooting na yan. Dito sa atin bago yan. Sa ibang bansa Pero parang mostly ang shooting kasi sa ibang bansa ay adults, yung mga mm, pumapasok sa loob ng eskuwelahan. mhm, So, pero meron din namang mga, of course, may mga isolated cases na mga kaedad din nila, mga classmates and schoolmates. mhm. But dito sa atin, medyo nakakagulat kasi nga very young. Hindi Yes. pa it's minor, very minor pa. So Mhm, yun yung titingnan natin bakit. Is it really about violence? mhm, Tungkol ba talaga ito sa violence? So siguro maganda i-define natin ano ba yung when it comes to youth violence, ano ba yung nag-i-entail talaga dito? So mhm. basically kasi ang youth violence, it rarely begins with a single event. Okay, so medyo na minsan nagde-develop ito from accumulated harm Mhm. na meron kasama yung bullying, mental health, yan, family problems, or social media influence, mga nakikita nila sa napapanood, no? And lack of support system. So, untreated emotional distress minsan meron din yan. So, and peer pressure dahil mga kaibigan mo ganito. So, dapat makisama ako. And one thing din na nakita ko dyan yung lack of trusted adults. Alam mo yun, hindi sila nakakakita ng um, how do you say that? Hindi sila nakakakita Good ng example, yes, probably. model, yeah. Mm. Well, somebody na they look up to Mhm, para pagkatiwalaan nila sa mga bagay na yun. But that does not excuse violence, no? Yung mga nabanggit natin na bagay. Yung mga victim ng bullying kasi does not automatically become violent. And karamihan sa mga kabataan facing yung mga ganitong hardships, hindi naman sila talaga nananakit ng iba. Pero when warning signs are ignored, um, anger can become isolation. So yung galit, nagkakaroon talaga ito ng isolation can become resentment. And then resentment naman can become a dangerous behavior. Medyo doon tayo so ito yung mga ganitong bagay na medyo nakakalungkot. So yung better response is paano ba? Ano ba yung early intervention natin? Ano ba yung pupwede natin gawin? Not simply asking who to punish after harm has been already occurred. Kasi napapansin mo no na nabuhay na naman yung topic na kailangan babaan na yung edad ng paparusahan as being proposed by Senator Padilla na from 18 kailangan yung 10 taong gulang ay magkaroon na ng is it kaya tama ba yon? Hindi naman ito yung better response to early intervention. I don't know kasi pag-aaralan naman yung mga batas na yan. But not simply asking
who to punish after lang nagkaroon na ng ganitong klaseng violence. So, yun yung mga ganong bagay na kailangan nating alamin. Is violence the problem or yun ba yung result ng deeper issues? Kasi marami yung deeper issues. Ito na yun, yung mga binanggit natin kanina. Family conflict, abuse sa family, or minsan kahirapan. Pwedeng ano yun pwedeng factor kasi or mental health concerns or minsan baka sa ganong edad gumagamit na ng substance abuse. Nagkakaroon na ng substance abuse or exposure, no? And early access to weapons. Katulad nung nangyari. So, dahil sa tita niya na police, nakuha niya yung baril, yung mga ganon. So, online harassment also and humiliation is a different factor. And lack of, ano yan siguro, counseling support. I think malaking factor ang counseling support, especially when it comes to schools. Responsibility ng school. Kaya nga tayo meron din mga guidance counselor. But apparently, ang guidance counselor, kinakausap ka lang kapag kami ginawa ka na. True. Yes. Diba? Bakit hindi natin gawin na, kasi nagkakaroon naman tayo ng symposium sa mga kabataan, di ba? Merong weekly, usually yan, may weekly program or monthly. Tapos, baka gamitin yung avenue na yon to educate yung mga kabataan. And then, siguro malaking factor yung pag pumasok ka doon sa loob ng symposium, halimbawa, ay focus talaga yung bata. So, paiwanan mo yung cellphone, walang ibang disruption para nakafocus at naiintindihan ng mga kabataan kung ano yung nangyayari. So, still, yung mga ganang bagay, we must avoid reducing every violent act to trauma. No? So, kasi ganito parang yan nangyari, a child may be hurting, but people harmed also deserve justice. Tama? Kasi ang nangyari, sige, yung bata, sabihin natin, trauma siya, kaya siya gusto niyang gumanti, gusto niyang makasakit din ng mga kapwa niya. Sabi nga, hurt people, diba? Yes. But the people harmed they also deserve justice. Yung mga nasaktan na. So they deserve justice, they deserve safety, they deserve support, those things. So yung rights-based approach protects both yung child who committed harm and those harmed by it. Yeah. So yung nasaktan at saka yung nakasakit. So True. yun. I think that's my take doon sa ganung bagay. Totoo yun, no? Sana hindi lang natin tignan yung side ngayon. No? Yes, we do sympathize doon sa yung pinagdadaanan ng isang bata kung bakit siya naging violente. We all know that na may mga root causes yan. Yun yung pinupunto natin na hindi lang naman sila biglang naging violente. May mga reason behind that, which is the family or the guardian, kung saan man, sino man ang nag-aalaga sa kanila o nagpapalaki sa kanila ngayon. And the school should make an effort to know that. And if actually, very timely talaga kasi nung lumabas tong news na to, nanonood ako kuya ngayon ng Teach You a Lesson. Na #1 Korean series siya ngayon sa Netflix. Pero kalalabas lang niya ngayon June, Yes, kalalabas niya lang ngayong June. And actually, just to give background lang of this Teach You a Lesson. I think nasa episode 9 na ako. Kagabi. Timely talaga na pinapanood ko siya. Tapos, nung nalaman ko yung about this issue nga sa Tacloban, as in yung way of communication ng dalawang bata who planned, is the same doon sa episode 4 or 5 na alam nila kung ano yung magiging consequence nila sa gagawin nilang action. Para lang nagpaplano sila. So, going back to this Korean series, no, it actually explores sa mundo ng kabataan, specifically sa school,
lahat ng mga violence na nangyayari in school, bullying, which lahat pinapasok nila why it happened doon sa bata. Yun nga, yung sinasabi mo kanina, broken families, may mga trauma sila na pinagdadaanan. And yung mga warning signs or mga red flags na nakikita na in school at sa bahay, dapat yun yung purpose nung parang nagkaroon kasi kuya ng separate bureau para i-address yung mga concerns na yun kapag meron silang nakakatanggap sila ng mga concerns na may bullying na nangyayari, may crime na nangyayari in this facility sa school, pag hindi na siya nagiging safe space. Kasi ideally, school should be safe space para sa mga estudyante, para sa mga nag-aaral, para sa mga kabataan. However, may mga kabataan na, alam mo yun, gusto lang makapagtapos ng pag-aaral, pero hindi nila magawa na ma-enjoy yung kanilang buhay estudyante because there are bullies. May mga violente silang mga kaklase. Also, kuya ha, ang maganda rin dito, it's actually, balance kasi meron ding parents bullying teachers, teachers bullying students. So, Yes. very realistic yung mga examples nila doon. So, marami tayong matututunan from this Korean series. Ano lang talaga, tumiming lang talaga sa mga incidents na ito. And, narinig ko rin nga sa news na makapinanood nila yon. But, iba-iba kasi, there are different views. Ang early kasi June lang, ngayon lang lumabas yung series na yun, pinanood na nila agad or whatever. True. But, yun nga, no, parang, I think this is a good timing din for me, na, kasi some will say na baka nakuha nila yung idea from that series na alam nila na walang mangyayari sa kanila because they are minors and they are protected by the juvenile law, which later i-explain din natin. But what is one of the objective din ng series na to, Korean series na to, is that as early as pag may nakikita na tayo ng mga red flags, mga warning signs, tayong mga adults, kasi hudang bahay man yan, eskwelahan man yan, or sa church, or kahit ikaw, adult, na may nakikita ka na ng warning signs or red flags sa bata na yan, dapat hindi natin yun ini-ignore. Diba? Okay. Dapat hindi yung, our question is, bakit masama ba talaga yung batang yan? Ang sama-sama naman ng batang yan. Dapat hindi ganun, or ang pangit naman ng pagpapalaki sa kanya, instead of judging that child, lalo na kabataan nga, no? Tanungin natin, bakit siya umabot sa puntong ganun? Ganun punto. Kasi ang violence is expression of anger. Di ba, Kois? Yes. So, ibig sabihin, ano na talaga? Andun sumabog na siya. Kaya nagawa. Makikita mo yung conversation nila. Nabasa mo yung mga conversation, di ba? Para lang sila nag-uusap na pupunta tayo ng mall. Parang ganun, di ba? Casual. Very casual. Very casual. Tuloy na natin to. Tuloy tayo. Go, G. Parang ganun tayo. Ngayon na ba? Ngayon ba or bukas na lang? Now. Grabe, no? Nakakakilabot. But like what I've said, no, they knew At English pa in fairness, they knew that they are protected by this juvenile law. So, let's explain this to our listeners. Oo, sige. Kasi yan juvenile law na many people believe na yung law na yan lets minors get away with crime. Akala natin, because of that, makakatakas ang mga menor de edad sa krimen na ginawa nila. Pero hindi yan accurate. No? So, under doon kasi sa Republic Act 9344 as amended ng RA 10630, yung isang bata na nag-edad ng 15 and below is exempt from criminal liability but must undergo an intervention program. Siguro yung mga, rehabilitation, whatever it is, mga ganyan, no? And a child above 15 naman but below 18
may face appropriate proceedings if they acted with discernment. Okay? So the child may still have civil liability. Meron pa ring kakaharapin silang liability, no? So the law provides for intervention, diversion, rehabilitation, and when necessary, nagsisecure dapat sila ng youth care arrangements such as yung mga bahay pag-asa, mga ganyan. Yung mga halfway house na tinatawag, yan, yung mga ganyan. So the law does not erase, tandaan po natin, ang batas na ito ay hindi nag-i-erase ng accountability. Hindi po nito binubura yung responsibility ng tao doon sa ginawa niya, yung accountability niya. It changes the form of accountability because children are not adults. Hindi pa kasi sila dumadating sa edad na 18 pataas. Sending a child into an adult-style punitive system may satisfy public anger. So, ganun yung nangyayari sa atin ngayon na parang, uy, bakit ganyan? Ito, nagre-react tayo na hindi natin naiintindihan yung totoong nilalaman ng batas. But it often produces more damaged people and less public safety. Yung mga ganito, ano? So, simple terms, yun na yun, ano, that, ang key message lang naman natin dyan, the law was not created to excuse crimes. Hindi yan isinabatas. Yes. Para po merong makatakas doon sa batas. Ay, hindi, katulad nung nandun sa conversation nila, hindi nila tayo paparusahan kasi minor tayo. 15 years old, 14 years old lang tayo. So, hindi tayo accountable. Yun, yung mga ganang bagay. No? One thing I read, isa dun sa mga namatayan na nanay. Hindi ko alam kung nadaanan mo to. 3 yung namatay, di ba? Parang 2 15 years old, isang 14 years old. Isa dun sa mga nanay na yun, nagsabi na for now, ang dapat i-hold accountable ay yung magulang. Kasi hindi sila naging maingat para bigyan ng at magkaroon ng access ang bata sa firearms. Yung mga ganun. Sometimes yung mga ganitong sabi nga ng comment doon, sometimes mas naiintindi, it makes sense, no? Mas naiintindihan pa actually ng mga magulang na ito yung mga ganitong bagay kaysa doon sa mga nagpo-push na hindi, babaan natin yung edad. Dapat 10 years old lang. Can you just imagine? Can you imagine kung 10 years old, kung ano yung utak meron yung batang yan? True. Gaano ka bata? Kung gaano ka, naiintindihan niya ba yung mga bagay-bagay? Hindi. I hope, I don't know. Parang naano lang ako na, Ang dali, no? Ang dali magsalita ng ganun eh. Nababaan na lang natin. But Sabi hindi nga. natin, instead of thinking ano ba talaga yung better way para ma-resolve yun. merong isang, hindi ko alam kung meme or comment din talaga siya. Sabi niya, si Senator gustong ipakulong ang 10 years old. Pero yung senator na yung fugitive ngayon, ayaw niyang ipakulong. Yan. So, parang conflict na, no? Parang yung contract niya. Yes. 10 years old, gusto mo ipakulong. Pero, Very ironic. yes. No? Oh, Na, pero eto na sa tamang edad na. Yes. Matakas sa batas ay ayaw mo ipakulong. Tinutulungan mo pa makatakas. It doesn't make sense. It doesn't make sense. But speaking of Senator, if I may just include, I really appreciate yung sinabi ng ating new Senate President ngayon. And I quote, sabi niya nga, how do they get access to firearms? This is from Senate President Win Gatchalian. How do they get access to firearms and why do they know how to use them at such a young age? Ito, kung seryoso tayong wakasan ang karahasan sa ating mga paaralan, kailangang magsimula ang solusyon sa loob ng ating mga tahanan. Totoo talaga. Totoo talaga yun. Guidance talaga ng parents yan or guardians kung wala ng parents yung mga bata. You took responsibility to take care of the child. Alagaan mo ng gusto.
Totoo. gabayan mo. Kasi hindi basta-basta magpalaki ng bata. Sabi nga, di True. ba, nakikita yung pag-uugali ng isang bata kung ano meron siya sa loob ng tahanan. Bahay. Yes, that's true. And So, yeah, mhm, sige, go. I do hope, no, na instead na maging reactive, kuya, sana naging proactive tayo sa mga ganito. I Mm, mean, mm, nangyayari na siya sa ibang bansa. It's already a warning sign that it can happen dito din sa atin. So, mapa-public school man yan. Kasi this both happen private and public school. So, I hope na maging proactive tayo. So, eto na ha, wag nating i-isolate yung case na baka kasi sa Tacloban naman yun, malayo naman yun, or Cavite. It is mm, already a warning sign for us to be proactive na gawing safe space ang mga paaralan. Kasi in reality, lalo na yung mga yan. pumapasok ng whole day, most of these children, they spend time sa eskwelahan. So, kaya dapat talaga pahigpitin na natin yung mga safety measures. Siguro to all our viewers right now, halimbawa, ikaw ay parent na, most especially if you're a parent na yung part ka ng PTA, officer ka ng Mm, parents association or group dyan, di ba? May mga ganon ang mga eskwelahan. So, I think it's about time also na you come up with a project kasi 'di ba usually every school year dapat may project yung mga officers ng mga parents. Maybe you can focus more on security and safety ng mga bata, 'di ba? Kasi at the end of the day, anak nyo naman yung magbe-benefit niyan. 'Di ba? Mas paigtingin pa natin yung role or mas i-define pa natin ano bang role ng parents, ano bang role ng teacher sa mga yes. sa buhay ngayon, no, sa season ngayon ng mga kabataan. And we Like should not what? wait for another incident like this to happen again. Yes. So Mm-hmm. dapat ngayon nga sinasabi mo, we need to be proactive. So ano ba yung mga security measures that should schools have? Ano ba yung Yes. meron dapat diyan na mga Mm-hmm. security measures na pwede nating gawin, i-push, i-bag inspections, mga ganong klase, ano ba yung pupwede, no? Pwede naman kasi taguin talaga kahit saan eh. Sabi nga, Totoo. pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Pero alam mo yun, mas mabuti pa rin may ginagawa ka Yeah. kaysa wala. Mm-hmm. Eh, At yun nga, no, it starts muna sa bahay. Babalikan ko yung sinabi yeah. kanina natin. Nasa tahanan muna, ikaw nasa bahay ka na nagpe-prepare ka ng anak mo going to school. You should prepare your child not just sa mga school supplies nila, assignment nila, project nila, but physically, emotionally, mentally, 'di ba? Yeah. Kung tingin mong pinagalitan mo yung anak mo ngayon kasi it happens. Yun ang realidad ng buhay. Minsan nasitermonan natin yung mga anak natin sa bahay. If you think hindi siya capable na pumunta sa school, huwag mo na siyang payagan, 'di ba? Kasi mamaya hindi niya pa kaya i-manage yun eh. 'Di ba? Kaya nga minor sila, kailangan nila ng guardian. Kasi hindi At pa a nila very kailangan young nila na age. mag-guide, yes. Yes. Kailangan nila na mag-guide sa kanila. That's why 'di ba lagi ngang pini-fill upan sa mga form kapag minor age, sino ang guardian, sino ang parents. So, Yeah. yes, I think it's about time na magtulungan both home, parents, guardians, and the school to collaborate and mas maging proactive when it comes to the safety and security ng mga bata ngayon. Kasi iba na talaga ang mundo ngayon, kuya. Totoo yan. Totoo yan. At malaki ang factor din na ang role ng mga teachers dyan. Mhm. Diba? Teachers are often the adults who see changes sa mga estudyante. Sila ang una nakakakita kapag ka merong nababago doon sa attitude, behavior ng isang bata sa loob ng paaralan. So yung isa sa mga role nila that includes taking reports seriously, mag-document siguro sila ng incidents properly, ano ba yung nangyari. Hindi lang puro yung noisy, lista tayo ng mga maiingay. So reporting True. concerns to Mhm. school protocols, no? I think Yeah.
This is also a call for DepEd to Yeah. intensify yung mga ganitong measures which would help na magkaroon ng school should ganito kasi yan parang school should be a safe place for our kids. Kampante dapat ang mga magulang na pag dinala ko yung sa school ang anak ko, matututo yan, kaya nandyan, makikipag-mingle yan at mayroong relationship na mabibuild sa loob, but not violence at all time. At all time. Hindi dapat nakaka-experience ang bata ng ganito. So, ito yung mga roles na dapat nakikita na ng yung mga guro, nakikita natin. So, public humiliation kasama din dyan kasi baka dapat ina-avoid yun, mga ganong klase. Promoting respectful classroom culture. 'Di ba? Ito yung mga communicating with parents when needed. Oy, may nakita akong parang kakaiba po sa anak nyo. Siguro dapat nating pag-usapan or bantayan nyo rin sa bahay nyo. Di ba may parent-teacher na yung PTA, di ba? dinidiscuss niya? At saka merong, alam ko before, during my time, meron yan yung kakausapin yung parent, regardless kung may ginawa or wala. Just to give updates lang na yung anak niyo po, ganito, ganyan. Reporting ba? Ako naman, on the perspective naman ng parents, sabi mo nga, sa loob ng tahanan nagsisimulaan. Ako mga nakikita ko dyan, parents must create a home where yung children can speak without fear. Nakakapagsalita sila na hindi sila natatakot or Agree. na immediately na-judge sila or napapunish because of their what happened or actuations, no? So ang parents siguro quickly lang paalala sa mga parents. Parents should listen before lecturing. Pakinggan nyo muna yung anak nyo. Bakit bago kayo mag-lecture, tignan nyo kung saan nyo po pwedeng atakihin ng maayos para makorek yung mga bagay-bagay na tama, no? So as about school, tanongin mo tungkol sa school, sa friends, sa online experiences. Anong bagay? Notice behavior changes as well. Tignan mo kung meron mga pagbabago ba sa ano kaya nangyayari sa anak ko? Bakit ganito na siya mag-act ngayon? Bakit ganito na yung kanyang behavior? Teach emotional regulation also and accountability. Malaking factor po ito. Monitor online activity. Tignan nyo anong mga pinapanood ng mga bata. With respect and openness. Yes. Malaki yung monitor online activity with respect. And openness. Pwede, ano na naman yan naman, nagro-roblox ka na naman. Banat ka ng banat, di ba? Yeah. Seek early help when concerns arise. Sino ba yung pwede mong lapit? So, pwede ka makipag sa mga counselors and etc. Kung hindi mo na kaya yung parenting mo, parenting 101 mo. So, sometimes kasi, akala natin, ay magulang ako magulang niya, ako magdidisiplina. Pero you don't know how to do right. Yes. Diba? So, avoid also dismissing bullying as part of growing up. Parang akala kasi natin, pag pupunta sa school, ay anak na bully ka, hindi okay lang yan kasi kasama talaga yan eh. Parte yan na nabubuli ka sa school, hindi po normal. A child who fears punishment, tandaan po natin, at home, may hide bullying. Pwede nilang itago sa iyo. Bilang magulang pwede nilang itago sa iyo na binubuli sila or meron silang emotional distress or meron silang harmful thoughts katulad na nangyari until the situation becomes worse. Magugulat ka na lang may nangyari ng hindi maganda. True. Okay. Siguro kuya, if I may add, yung concept nung safe space sa bahay, I forgot kung kanino ko to siya narinig. I think one of the celebrities na meron siyang special child na the concept niya ng safe space sa bahay is that ang anak niya ay pwedeng magkamali, pwedeng sumigaw, pwedeng umiyak sa bahay. That is your safe space. Pwede mong ipakita yung imperfection mo sa bahay, anak. Parang ganun yung pinaparamdam niya sa anak niya. Here in this house, this is your safe space. Pwede mong
pwede mong ilabas dito kahit yung hindi magandang side mo. Mhm. And you are still welcome, you are loved, and you are, So what's your take on that? Okay yan sa'yo? sa akin okay yun. 'Di ba? Mhm. Parang nagkakaroon ng confidence yung mga anak na kapag nasa bahay sila or kapag surrounded sila ng family members nila, they can be kung sino Who talaga they sila. are. Hindi sila Oo. nagpe-pretend. Yes. Yes. Sabi nga nila, Home. ito, ano to siya ha, common to siya ha sa mga bata. Ay nako, nagpapasaway ka na naman kasi nandiyan na yung mama mo, nagpapasaway ka na naman. Or kaya ka nagpapasaway kasi nandiyan ang mama mo. That Mhm. is that is by nature na ano talaga siya, nangyayari siya. It's because alam niya na kahit magpasaway ako sa nanay ko, hindi ako ito-judge ng nanay ko or ng parent ko. Yeah, Hindi oo. ako, yes, hindi magagalit, pero yung love hindi nababago. So, maraming hindi magandang nangyayari sa bahay or sa bawat individual, sa mga kabataan, and even sa mga adults. But wag nating kakalimutan let's let them feel yung love, yung concern, genuine love and concern pa rin natin sa kanila even they make mistakes. I think isa din yun sa mga factor. And also kuya ha, marami ring factor yung other exposure ng mga kabataan ngayon like social media at saka mga online games which is Yes, oo. napaka-rampant din ngayon. Yes. So ayun nga yung kung pupuntahan natin yung social media na yan, does it amplify anger? Yes, it can. It can really amplify anger. So social media kasi can reward outrage, humiliation, lahat yan nakikita natin yan and aggressive behavior with attention. So yung conflict na minsan once ended after class, halimbawa meron kang conflict dun sa loob ng klase, so na-end yun dahil alas 5 na, uwian na, can continue all night through group chats, di ba? Posts, screenshots, and anonymous messages. Yan yung mga bagay na hindi natin nakikita na, ay, oo nga pala, part nga pala ito ng social media na may ganyan. Pero yung social media, actually, is not automatically that does not automatically the cause of violence. Hindi naman. It is an amplifier. Ibig sabihin, pwede siyang maging paraan para mas lumakas yun. It can worsen existing anger o kaya yung isolation or bullying na tinatawag. No? It can also be used for support or reporting or education or connection. Ito yung mga kayang gawin ng social media. The issue is how platforms or families o kaya yung schools at yung community nila guide young people in using it. Paano ba kumikilos tayo yung mga magulang para gabayan, hindi lang magulang, no, pati yung eskwelahan, yung mga komunidad, yung mga kaibigan, para gabayan yung mga young people na to sa paggamit ng social media. So does violent gaming, ito din ang tanong ko, does violent gaming cause real life violence? Anong take mo dito? Alam mo, agree ako dyan. Actually, yung mga anak ko, even yung mga pamangkin ko, hindi ko sila pinapalaro ng mga online games. Lalo pat, meron akong, one time kasi, meron akong bigla ako narinig sa kanila. Parang yung game, the concept of game is, paano sila what do you call this? Paano nila papasukin yung bangko? Mm. Parang ganon. May planning. Ganun siya. So, alam mo yun, at very young age, na-expose na sila sa ganitong bagay na possible pala. So for me talaga hindi. And yung sense of lagi tong sinishare sa atin ni pastor sa church eh. Yung concept na you have control of everything. Kasi naglalaro ka eh. So, alam naman natin at very young age kasi nga minor sila, wala pa sila dapat sa stage na gano'n, na may control sila sa lahat ng bagay na ginagalawan nila. Kasi minor sila, they need guidance. But, in online games, meron silang sariling mundo wherein they get to decide anong firearm,
saan yung place kung saan mangyayari yung event, 'di ba? Papaano yung strategy nila, kung paano nila gagawin yun. So, which is, ang pinaka-bottom line nun is, it's a violent game. So, we don't want our minor children na ma-expose sa mga ganong bagay. So, ako talaga, yes, I totally agree na may factor din yan. In fact, meron ako nabasa na na-ban na yung Roblox na Mhm. ipalaro. I think meron silang age limit na hindi na siya pwedeng laruin ng mga minors ang Roblox, which I na-mention was natin kanina. to strike a balance dun sa sinasabi mo. I was Mhm. also researching regarding that. Does violent gaming cause real life violence, no? So, actually, there is no simple basis for claiming that gaming alone, yung ito lang gaming alone turns children into violent people. Hindi naman yung paglalaro lang nun kaya nagiging violente yung isang Yes, tao, yung isang bata. Napakarami, milyon-milyon ang naglalaro ng mga violent games pero hindi nagko-commit ng violence, violence. Aha. 'di ba? So blaming games is convenient because it avoids harder questions about bullying, Mhm. about family stress or mental Pwede health, rin. Yes. access to weapons, and weak support systems. Pero ito yun, yung point ko dito is the most important concern is whether a child is being isolated, katulad ng binanggit mo kanina, distressed, aggressive, or somehow exposed to harmful online communities without adult guidance. Which is very, very important. Yung last factor na yun. Na-expose sila sa mga ganitong bagay without adult guidance. So kung nandyan ang magulang, nandyan ang mas nakakatanda to guide them, o anak, okay lang maglaro niya na pero hindi maganda yan na i-apply sa sariling buhay or sa ganitong Mhm. class. I don't know how you will explain it Mhm. bilang kulang, no? Pero there's always a way for you to guide your children properly. True. So, yun. It's always with supervision pa rin talaga. Mm, Yes. ito. So, ngayon real talk tayo ngayon because na-involve talaga dito ang students or yung mga minor age nating mga kabataan natin, mga parents or guardians, and to all the teachers. I think for all the students who's watching right now, maybe you're afraid na halayo ko na pumasok sa school kasi baka pwedeng mangyari yun sa amin. Well, this will somehow help you para ma-avoid yun. Number one is to ask for help. And asking for help doesn't mean na you are weak. If meron ka, for example, this is the reality. Minsan talaga may mga batang hindi makapag-open up sa parents. Mm, 'Di ba? You can ask help from your teachers sa school, 'di ba? You report when there is a bullying happen. Huwag mong itago, huwag kang matakot, 'di ba? Huwag mong gusto, hayaan. gusto kong dagdagan yan, no? Mhm. Reporting bullying. Mhm. Listen, kids. Listen, students. Reporting bullying is not sumbong. It's Yes, it's a protection. totoo. Okay? Mm. Actually, just recently, itong anak ko nga, sabi niya, parang ginanon daw siya ng classmate niya. So, hindi ko naman alam, wala naman ako sa school. So, hindi ko alam kung laro ba yun. Kasi baka laro, tinanong ko siya, nasaktan ka ba? Sabi niya, yes, masakit. So, sabi ko sa kanya, you tell your teacher na may nanakit sa'yo, may nanipa sa'yo, or ganon. So, sabi ko, kasi wala naman ako doon. So, hindi ko rin alam kung ano yung what really happens, 'di ba? Kaya sabi ko, you report it to your teacher. And if meron kang pinagdadaanan, again, you look for a support group. You look, hindi barkada ha, not good influence sa'yo, but really a support group. Um, you can ask, siguro, if you are also part of the church, pwede ka rin mag-ask ng support group from your church, kung saan ka man nag-church ngayon. Don't, huwag mo sarilinin yung pinagdadaanan mo, kung ano man yan. Diba? Don't Mhm. suffer alone. And for the parents, tama yung sinasabi kanina, no, ni
ni DJ Brian, let's listen first before we lecture. Kasi yung lecture sa school na yun eh. Hayaan na natin sa mga teachers yun. So I think what the children needs at home is someone na makikinig sa kanila, someone na maiintindihan yung nararamdaman nila, 'di ba? Yung bina-validate mo yung emotion Yeah. niya. Mm. And then kung pasukan mo ng proper guidance, maybe advice and proper support, 'di ba? And Mhm. yun nga, tingnan natin, ikaw nanay ka, magulang ka, kasama mo yung anak mo, ikaw nagpalaki niyan. Alam mo kapag may nagbago diyan, kahit maliit na change, mararamdaman mo yun. Act kaagad, 'di ba? Most especially if it's really, alam mong hindi siya yun, hindi to yung anak ko, it's very different na mga actions or behavior. And ito talaga pinupush na to ng lahat, 'di ba? Yung kasama to sa work-life balance na tinuturo naman sa mga adults, which is to Mhm. spend quality time with your children. Hindi siya kinakailangan maging luxurious na mag-out of town kayo, mag-staycation kayo, hindi kinakailangan ng ganong quality time. Yung kumain lang kayo ng sabay-sabay. At habang kumakain is kinakausap mo yung mga That's anak mo, already a kamusta quality ka? time. Yeah, Mm. that is quality time. Hindi siya kailangan maging extravagant. 'Di ba? And for the teachers na ako bilang magulang, no, I'm speaking in behalf of the parents. Bullying is never normal. May levels yan. And I do believe meron ding mga proper trainings yung mga teachers natin kung paano nila i-handle if there are cases na may mga ganun. So early intervention really matters. So I do really hope na wag tayo masyadong maging hayahay. Hindi siya maging normal na kultura sa loob ng mga classrooms or sa loob ng school. Um, Again, babalik ako sa sinabi ko kanina, let's be proactive. Pag tayo maging reactive na kapag malaki na or ganito na kabigat yung nangyayari, saka pa tayo kikilos Mm. more. Okay. Ako lang, quickly lang. Message ko rin para sa mga students, no? If you are being bullied, threatened, or overwhelmed, tell a trusted adult. Yung mga pinagkakatiwalaan mong mas nakakatanda sa'yo, or teacher, or guidance counselor, or parent, or relative, o kaya school official, whatever it is. If a friend talks about hurting themselves or someone else, take it seriously and seek adult help immediately. So, kailangan po Yes. natin ng guidance ng mas nakakatanda sa atin. Para naman po sa mga parents and teachers, please do not wait for a child to become a headline before taking their pain seriously, no? Huwag na natin hintayin yung mga ganitong klaseng bagay na kailangan pang ma-publicize at malaman na ng buong mundo na may ganitong pangyayari. Children, tandaan po natin, children need boundaries. Yes. Kailangan nila ng boundaries. They also need belonging. Mhm. Okay? They need accountability. Mhm. They also need someone willing to ask. Yung laging gusto magtanong po, pwede magtanong sa kanya, ano kaya, kumusta ka na? Ano nangyayari sa'yo? What is happening to you? Before asking, what is wrong with you? True. Okay? So, iba yung what is happening, ano nangyayari sa'yo? Kumusta ka na? Anong balita? Kesa naman, ano problema mo? Correct. Wrong with you? I-question pa lang ng Bakit ganun, ganyan ka? parang ayaw mo nang Oo. magsalita eh. Huwag ka na Ayaw mo na mag-open up. Yes. And for the teachers though, schools are legally required to maintain anti-bullying and child protection mechanisms. They are required to do that, including confidential handling of reports and interventions for both victims and children who bully. Yes. Tandaan po natin yun lagi, yung mga bagay na ito. Yes. Kaya Right. kailangan talaga nila ng good influence around them. Dapat mas palakas yung force na yun eh. Kasi, Yes. hindi rin naman perfect yung mundong ginagalawan natin. But kailangan malakas pa rin yung puwersa sa kanila ng mga taong with good influence. I Yan. think, and
Alam mo, isa sa mga nakikita ko dyan also, Tina, is that a genuine concern from teachers is very important. Yes. Na you don't just go to school because kailangan mo kumita, kailangan mo magtrabaho kasi may pamilya ka rin pinapakain. Pero yung maraming beses ko na nakita ito sa mga guro, yung mga totoong guro, na they do extra mile para doon sa mga kabataan na gusto na willing silang tulungan. So, I think teacher ka na rin lang. Ito mo na. Yung pagiging I mean, Totoo. let's do everything kasi sabi nga nila bilang magulang ay bilang teacher daw tatayo kang magulang ng mga kabataan, 'di ba? Pangalawang magulang. Yes. Mhm. So, I think it's the best way to do it is guide them seriously and love them unconditionally as well. True. Yan. Yes. So, I do hope that this episode was able to enlighten us. At least, again, magkaroon tayo ngayon ng effort, significant effort para sa mga bata, lalo pa tayong mga adults. How to guide these children para hindi tayo umabot sa ganito. Alright? So, every tragedy starts long before the headline. Diba? Huwag Yes. nating, yeah. Totoo yan. And every child who is hurting deserves to be seen before they become a danger to themselves or to others. Yes. And when this happened, wag tayo yung sino ba dapat yung goal natin dapat hindi sino ba dapat yung sisihin. But as early as now, alamin natin kung anong role natin para ma-prevent natin itong mga to. Totoo yan. So, ask what kind of society, schools, families, and communities na gusto nating i-build up. No? Yes. True, because every child deserves safety, every child deserves guidance, and every child deserves a chance to grow into a better future. Sabi nga natin, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, nako, papaano na kung ganire? And we Diba? really wish, genuinely, Tina and I wish na schools will be a safe place again for Yes. students. Alam mo ba na, di ba kapapasok lang ng June, start lang ng klase, excited ang mga bata, may bagong notebook, may bagong ballpen, mayroong makikilala nila yung mga bagong classmates, correct. bagong teachers, and then ito yung dadatnan mo. Oo. Dapat ang mga bata hindi baka kasi sa nangyari maging takot na sila ngayon I pumasok can sa just school. imagine, particularly in that school, no? Yes, Particularly diba? So, And parang also trauma. yung confidence din and yung ng mga parents na nandun kahit nga ako. Minsan nagpapa-overthink ka rin ako, diba? Kaya, but I do believe na if we do collaborate, if we become proactive about these issues, kaya-kayang naman natin Yeah. ma-prevent yung mga ganitong happenings. I Alright. think ano naman to, magbe-build up na naman yung momentum na tungkol sa tawag dito, homeschooling. Yes. Because Oo. pangyayari, di ba? We'll see. So, maraming pong salamat sa again Yes. for being with us. I hope na may mga natutunan po tayo and this will serve as a guide Mhm. para po alam natin kung paano tayo a-action sa mga bagay-bagay, particularly sa concern natin today. Yes. Stay safe, everyone, and God bless you. God bless.